Ano po, so sabi dito, meron daw lumabas mga kababayan na balita na eto daw pong si Duterte ay nakatanggap daw ng award. Patungkol daw mga kababayan sa Anti-Corruption Award. So ibig sabihin, nabigyan daw ng award ng international mga kababayan. Eto pong si Duterte about po sa paglaban niya sa corruption daw. So yan po ay na-fact check. At sinabi mga kababayan na fake news etong kumakalat na balitang ito. Kasi nga naman yung taga-suporta ni Duterte, saglip na tinutulungan nyo si Digong na pabanguhin ang pangalan ng mga Duterte, ang ginagawa nyo, idinidiin nyo pa si Duterte, inilulubog nyo pa sa kumunoy ang pangalang Duterte. Diba mga kababayan? So basahin po natin etong nakita nating balita. Excuse me, galing po dito sa People's Tonight. Sabi po dito mga kababayan, eto daw, Facebook fan page of former President Rodrigo Duterte shared false claims that he had received U.S. International Anti-Corruption Award ayon sa Press 1 PH. So ibig sabihin nagpakalat daw itong fan page na taga-suporta ni Duterte na ito daw pong si Digong ay naka-receive daw po ng award na kung saan sinasabi mga kababayan na itong award na ito Anti-Corruption Award mga kababayan. So alam naman natin kapag ka nabibigyan ng ganong klaseng award, yan yung mga tao na talagang lumalaban at walang bahid ng korupsyon. Nilalabanan yung korupsyon sa kanyang bansa. So yan daw po yung natanggap na award nitong si Duterte. So ngayon mga kababayan, ang sabi pa dito, ang US International Anti-Corruption Award ay ipinagkaloob sa 10 corruption champions mula sa iba't ibang panig ng mundo noong Disyembre 2024 at hindi kasama si Digong Duterte sa mga sa mga binigyan ng parangal. Mga kababayan, ano po, so sabi pa dito, one of the FB page named Duterte Fans Club said in its caption, "Good job PRRD. This was during his term, along with the image bearing presumable that watermark of Cebu Daily News puna ng Press 1 PH mga kababayan, or presumably, yan po yung sabi dito. So ngayon kung titingnan ninyo, fake news po yan. Fake news po yung pinapakalat na yan na kung saan nakatanggap ng award etong si Duterte mga kababayan na lumalaban sa korupsyon. Sa panahon nga niya talamak yung korupsyon Sa panahon nga niya mga kababayan, diba doon pumutok yung mga yung mga pharmaceutical scam. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, pag hindi talaga nag-ingat ang mamamayang Pilipino, mabibiktima po talaga kayo ng mga kampon nitong si Duterte mga kababayan, especially yung mga troll na binabayaran dyan para magpakalat ng magandang balita patungkol kay Duterte at magpakalat ng maling balita laban po sa gobyerno ni PBBM. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, upon close inspection, however, under the CDN, logo is the word satirical, dagdag nito, una nang nagbabala ang Malacanang laban sa nagkakalat ng fake news ngayong panahon ng kampanya para sa mga tumatakbo sa Mayo 12 midterm election, kung saan ang partido PDP Laban ay mayroong senatorial lineup na sinusuportahan ni Digong Duterte mga kababayan. So maliwanag naman na ito pong pinapakalat na ito ng kampo ni Duterte mga kababayan ay isang ka-fake newsan. Di ba nakakahiya yan? Di ba parang ipinahiya nyo na rin etong si Duterte dahil po sa ginagawa ninyong yan? Kaya nga kung tutusin mga kababayan, bakit bang hindi gawin ng mga ito at isiksik sa kukote ng mga ito, bakit hindi nyo tulungan yung mga kandidato ni Duterte na mapabango ang pangalan kaysa gumawa kayo ng mga ka-fake newsan para itaguyod ang imahe ni Digong na unti-unti nang nasisira dahil nga nabubulgar yung kanya mga pinaggagawa na kalokohan ng panahon na siya ay presidente pa. Dapat alam nyo, ito payo ko doon sa mga taga-suporta ni Digong, dapat ang ginagawa ninyo, ang tinutulungan ninyo saglip na pabanguhin nyo ang pangalan ay etong katulad ni Marcoleta. Bakit mga kababayan? Kasi biruin nyo hanggang ngayon pa ba naman? Hanggang ngayon pa ba naman? Naglalabas pa rin ng sama ng loob mga kababayan. Eto pong si Marcoleta dahil hindi daw po nabanggit ng media yung kanyang pangalan nung panahon na nagbigay siya ng talumpate doon po sa isinagawang rally noong January 13 mga kababayan. Yung kasagsagan ng rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Bakit daw hindi binanggit yung kanyang pangalan nung mga pahayagan dyan?
Kaya po masamang-masama ang loob nitong si Rodante Marcoleta. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong nakita nating balita galing po sa News 5 everywhere na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Marcoleta ay masama ang loob. Naglabas po siya ng hinanain mga kababayan laban daw po sa mga media. So ngayon, pakinggan po natin. There was a huge rally on January 13. I think you know about that rally. I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about 1 hour. January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya. Yung slogan. Balanced News. Fearless News. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. Diba? As if I did not exist. There were 3 reporters who wrote. Kayo naman kasi, yung mga taga-media dyan hindi naman sa inaano namin kayo, pero kayo naman kasi. Isang oras, halos kalahating oras, nagsalita si Marcoleta doon sa rally for peace ng Iglesia ni Cristo, tapos hindi nyo man lang inilagay yung kanyang pangalan doon sa inilabas ninyo na mga pahayag. Alam nyo mga kababayan, sa isang tao kasi na tumatakbo sa politika, napakahalagang exposure niyan. kaya nanggagalaite. Etong si Congressman Rodante Marcoleta, bakit ba kasi hindi nyo binanggit yung kanyang pangalan? Bakit ba kasi hindi nyo man lang inilagay kahit katiting nung kanyang pangalan or kahit yung apelyido man lang niya para kahit papaano nakatulong man lang sa kanyang gagawin na pangangampanya? Pero alam nyo ba mga kababayan, yung sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin, kahit 10 beses pa daw or 20 beses pa daw o kahit pa 100 beses na ilagay yung kanyang pangalan dyan sa iba't ibang pahayagan, hindi daw po iboboto yan at susuportahan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam niyo mga kababayan, yung inilalabas niya dito, yung sama ng loob niya, yun ay dahil hindi na ilagay dun sa iba't ibang pahayagan yung kanyang pangalan. Dahil halos kalahating oras nga naman daw siya na nagsalita dun sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. That report, andun ang pangalan because I kept the particular publication. With all due respect, ma'am. Philippine Star. What was the slogan? Truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters. Nobody saw me in the rally. Nobody heard me. Why? It is as if I did not exist. Dapat kasi mga kababayan ang ginawa nila alam nyo, dapat nga magpasalamat pa si Congressman Rodante Marcoleta sa aming mga vlogger. Bakit? Kahit pangit yung sinabi niya doon sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, naibalita pa rin namin siya. Alam nyo mga kababayan, dapat inilagay man lang yung kanyang pangalan doon po sa doon sa mga pahayagan ng media na kung saan ang nakalagay doon. Sabi ni Congressman Rodante Marcoleta, ang isang piraso ng kamatis ay 20 pesos. Tapos sinabi niya pa doon mga kababayan na hindi iniimbitahan ng Quadcom yung mga kasamahan ni Duterte na kung saan ay nangangahulugan na fake news po yun. Pangalawa mga kababayan, sinasabi ni Rodante Marcoleta laban sa Quadcom na ang iniimbitahan lamang daw ng Quadcom ay yung mga yung mga kalaban ni Duterte sa politika, hindi daw po yung mga kaalyado. Doon pa lang fake news yun. Kung titingnan nyo mga kababayan, dapat nailagay man lang yung kanyang pangalan na kung saan may title na Rodante Marcoleta, fake news sa kanyang sinabi sa isang rally na isinagawa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi mga kababayan, fake news nga naman talaga yung sinabi po niya. Na kung saan ang iniimbitahan ng Quadcom mga kalaban lang ni Digong sa politika at yung mga kasamahan ni Digong, yung mga kaalyado, hindi po iniimbitahan. Diba dapat yun ang inilagay sa balita para kahit papaano hindi siya nagbabalat sibuyas. Kasi parang ang dating kasi mga kababayan, masama yung loob niya porket hindi lang nabanggit yung kanyang pangalan. Paano pa kaya kapag ka naging senador na yan? At lahat ng isyu mga matitinding ibinabato sa kanya at pinapansin po niya at napakabalat sibuyas niya mga kababayan, lahat na lang ng mga bagay papansinin niya, yan ba yung isang imahe na makikita natin sa Senado?
Paano kapag meron siyang nakalaban sa palitan ng salitaan mga kababayan dyan sa Senado, sa debate, at may nasabi sa kanya na nakasakit ng kanyang loob o di manggagalaiti siya. Magagalit siya, makikipag-away siya doon po sa Senado. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, yung mga ganito kasing klase ng mga kandidato, mga politiko, dapat hindi po yan talaga sinusuportahan. Kasi unang-una, yung mga balat sibuyas dyan, wala pong puwang bilang public servant sa ating gobyerno. Totoo naman po yan. Kasi kaya nga sila public servant, kaya nga sila taong gobyerno, open sila na i-criticize mga kababayan ng mga kababayan po nating Pilipino, especially yung mga katulad natin na vlogger. Kini-criticize natin sila base sa issue, hindi po base sa kanilang personal mga kababayan na problema sa buhay. Ang sa atin lang sana, yung mga politiko dyan, iwasan ninyo yung pagiging balat sibuyas ninyo. Gusto nyo tumakbo, pero napakabalat sibuyas nyo naman. The Senate President who was not there, na nagbigay lang ng konting text message, he earned 8 paragraphs. Ba nga naman? And several politicians who were there, were not invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally, I was not there. Parang, yan. Samantalang si Chis Escudero daw, mga kababayan, masama pala yung loob niya Kasi, bakit ba naman nga kasi? Nagbigay lamang daw ng text message etong si SP. Nasa 8 paragraph daw mga kababayan. Samantalang siya daw na nagsalita ng halos kalahating oras doon po sa rally, hindi man lang daw napalagay yung kanyang pangalan. Kaya masama mga kababayan ng loob ni Congressman Rodante Marcoleta. Bakit ganun daw ang media sa kanya? Ano po, kasi nga naman mga kababayan, ano ba yung ginawa nila dati sa media? Di ba napakatindi nung ginawa nila dati sa ABS-CBN? Kaya siguro mga kababayan, yung ibang media, tinandaan din etong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero anyway, sabi ko nga mga kababayan, yung mga gusto dyan na maging politiko, iwasan ninyo yung pagiging balat sibuyas. Pangit po yan kasi parang ang dating, kasalanan pa ng mga butante sa huli kung bakit kung bakit sinusuportahan itong mga taong ito.